Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng kasama nating nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Ako po si Ben, isang simpleng tao na piniling manirahan dito sa itaas ng bundok kasama ang asawa kong si Fiona. Nakilala ko po siya noong kolehiyo at pareho kaming nagtapos bilang isang teacher. Sa halip na maghanap ng trabaho sa mga pampublikong paaralan sa bayan, ay nagpasya kami na umuwi sa komunidad ni na Fiona para turuan ang mga batang Aita. Napakahirap kasi para sa kanila ang bumaba sa kapatagan. Bukod sa napakahabang lakaran, kailangan pa nilang itaya ang buhay sa pagtawid sa ilog o sa mga delikadong tulay na kawayan para lamang makapasok sa klase. Bilang mga guro, hindi namin matiis na makitang ganito ang sakripisyo nila para lamang matuto. Pangarap namin ni Fiona na makapagtayo rito ng formal na paaralan sa ilalim ng IPED program o Indigenous Peoples Education. Gusto naming magkaroon sila ng kurikulum na rumerespeto sa sariling kultura at tradisyon ng mga Aita. Kaya naman, halos linggo-linggo ay bumababa kami ng bundok para mag-follow up sa kinauukulan at sa opisina ni Mayor. Nakakapagod at minsan nakapanghihina ng loob dahil sa dami ng hinihinging papeles at pinababalik-balik pa kami. Pero dahil sa mga bata, tinitiis namin ang lahat. Ang akala namin, gutom at kahirapan lamang ang kalaban namin sa taas ng bundok. Pero ang hindi namin alam ay may kaharapin kaming isang matinding panganib. Nagsimula ito nang makita namin ang isang dambuhalang konstruksyon sa paanan ng bundok. Isang pabrikang tila kabuting sumulpot sa gitna ng dating masukal na lugar. Sa kwentong ito, Sir Blair, ibabahagi ko po sa inyo kung paano kaming katutubo na armado lang ng itak, pana, sibat at mga sulo ay buong tapang na humarap sa isang hukbo ng mga halimaw. Hindi lang ito basta labanan para sa aming mga sarili. Ito ay laban para sa pangarap at kinabukasan ng aming mga anak. Ayaw naming mabulag sila sa panlilinlang ng kadiliman. Kaya handa kaming itaya ang lahat para lang masiguro na mabubuhay silang malaya at walang kinatatakutan. Sisimulan ko na po. Muli, ako si Ben. At ito ang aking kwento. Ben, sa tingin mo ba talaga papayagan nila tayo? Yung request nating pondo para sa mga materyales at yung pirma, parang pakiramdam ko kasi pinapaikot na lang nila tayo. Ramdam mo ba kanina? Nagtuturoan na sila kung kaninong table dapat iwan yung papeles. Tapos, hiningan pa tayo ng kung ano-anong dagdag na requirements na wala naman sa listahan ng una. Napansin ko rin yun, mahal. Para bang sinasadya nilang pahirapan tayo para tayo na mismo sumuko. Pero alam mo naman ang kalakaran sa baba, di ba? Kailangan mahaba ang pisi mo kung gusto mong may mapala. Nakakapagod lang kasi, Ben. Alam nilang ilang bundok at ilog ang tinatawid natin, marating lang ang opisina nila. Pero parang baliwala lang sa kanila ang bawat oras na pinaghihintay tayo sa labas. Minsan tuloy, napapaisip ako kung talaga bang ayaw lang nila ng dagdag na trabaho o sadyang ayaw lang nilang makitang may paaralan ng mga batang Aita rito sa taas. Huwag mong isipin yan. Siguro, sadyang mabagal lang talaga ang proseso. Huwag nating hayaan na makuha nila ang gusto nila. Yung makita tayong sumuko. Itutuloy natin to, Fiona. Kahit gaano pa katagal. Pagtiyagaan natin tong dalawa. Para sa mga bata.
Hayaan mong sila ang mapagod sa pagbumukha natin araw-araw. Hindi lang naman kasi yung bagal ng proseso ang inaalala ko, Ben eh. Eh ano? Nakita mo ba kung paano ako tignan ng sekretary ni Mayor kanina? O yung mga tao? Hindi man lang nila tayo pinaupo, Ben. Pinagbasdan nila ako mula ulo hanggang paa na para bang may dumi ako sa katawan. Mababa ang tingin nila sa aming mga aita na para bang wala kaming karapatan sa mga benepisyo ng gobyerno, na para bang hindi kami Pilipino. Huminga siya ng malalim. Pagtingin ko sa kanya, nakita ko na para bang maiiyak siya. Masakit ang sinabi niya dahil alam kong totoo yun. Yun ang tahimik na sampal sa amin sa tuwing bumababa kami sa kapatagan. Masakit, Ben. Masakit na kailangan pa nating mamalimos para sa karapatan ng mga bata rito. Kung taga-bayan siguro ang humihiling, baka kanina pa nila inaprubahan yung pondo eh. Pero dahil kami ang kaharap, bigla silang naging bingi at naging mabusisi sa mga papeles. Relax ka lang, Fiona. Huwag mo nang iniisip yan masyado. Malulungkot ka lang eh. Eh hindi maiwasan eh. Tayo na lang ang umintindi sa kanila. Bahala sila kung yun ang gusto nilang isipin o gawin. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Fiona, huwag ka nang malungkot. Sabi naman ni Mayor na susubukan niyang isingit sa budget para sa susunod na quarter, di ba? At least, merong nangyayari. Bahagyang tumango si Fiona. Pero bago pa siya muling magsalita, ay bigla siyang napatingin sa kabilang bundok. Itinuro niya ang isang bahagi. Ayun na naman yung ilaw. Ano kaya yan? Tumingin ako sa direksyong itinuturo niya. Sa gitna ng madilim na anino ng kabilang bundok, may isang maliit na liwanag na kumikislap-kislap. Hindi ko rin masabi, mahal eh. Masyadong malayo para masiguro ko kung ano talaga. Pero alam mo, sa tingin ko, baka may tinatayong building doon. Building? Sa itaas ng bundok? Parang imposible. Di ba wala namang daanan ng sasakyan doon? Kahit sanay tayo sa bundok, mahihirapang mag-akyat ng semento sa tarik ng pwestong yan. Malay mo, baka kampo ng militar. O kaya naman ay isang tao na gustong mapag-isa at dyan nagtayo ng bahay. Mukha bang bahay yun sa'yo? Mukhang tore. Tignan mo, oh. Masyadong mataas at masyadong maliwanag para sa isang simpleng bahay lang. Tama siya. Kung bahay lang yon, hindi dapat ganun kaningning ang ilaw na nanggagaling doon. Para itong parola. Pero sa halip na sa dagat, nakatayo ito sa gitna ng matataas na puno. Sa kami napapansin ako, bukod sa ilaw na yun. Ano na naman, Fiona? Ang dami mong napapansin itong mga nakaraang araw, ah. Yung kakaibang tunog na naririnig natin kapag sumasapit ang 6:00 ng hapon at 8:00 ng gabi. Saktong pagkasabi nun ni Fiona, ay narinig nga namin ang kakaibang tunog na tinutukoy niya. Pinakinggan ko tong mabuti. Ang tunog na ito ay isang mababang tunog at hindi ko maipaliwanag kung nanggagaling ba sa malaking instrumento o sa makina. Hindi naman ito gaanong malakas, pero sapat na para gumapang ang kilabot sa aking katawan. Oo nga no, misteryoso ang tunog na yan. Pero hayaan mo na muna yan. Siguro nga may building talaga dyan o baka may ginagawang tower para sa signal ng cellphone. Malay mo balang araw, makinabang din tayo dyan. Ganon? Paano tayo makinabang? Hindi ko alam, mahal. Pero wag na muna nating isipin yan sa ngayon. Baka ganun lang siguro ang tunog kasi nasa tuktok siya, saka medyo malayo pa sa atin. Siguro nga, tama ka. Malayo nga yan. O sige na, pasok na tayo sa loob. Lumalamig na dito eh. Ayokong magkasakit ka bago tayo bumaba bukas. Matulog na tayo. Tumayo na si Fiona.
kaya marahan ko siyang inilalayan papasok sa aming maliit na kubo. Pagkapasok, agad kong inayos ang aming mga gamit habang inihahanda naman niya ang aming higaan. Nang matapos ako sa aking ginagawa, ay bumalik ako sa pinto para ito ay isara. Pero natigilan ako nang bigla akong makarinig ng isang malakas na sigaw. Ben! Ben, sandali, Ben! Kilala ko ang boses na yon. Pero dahil madilim, hindi ko masyadong maaninag kung tama ba ang hinala ko. Sandali lang, Ben! Huwag mong isara! Gido, ikaw ba yan? Dali-dali akong lumabas mula sa balkonahe. Doon ko siya nakitang paparating. Muntik pa siyang masubsob dahil sa pagmamadali. Hingal na hingal siya paghinto sa harap ng kubo namin. Para siyang galing sa isang mahabang takbuhan. Sa tama ng ilaw ng gasera, nakita ko ang mukha niya. Maputla, pawis na pawis, at bakas ang labis na pag-aalala. Gido, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari bang masama? Ben, ang tatay mo, si Mambino. Bakit ano nangyari kay tatay? Magsalita ka, Gido! Hindi, walang masamang nangyari sa tatay mo. Ayos lang siya, Ben. Pero, nandun siya sa bahay namin ngayon. Pinapatawag kayo ni Fiona. Kailangan daw niya ang tulong niyo. Bakit daw? Ano bang kailangan niya sa amin sa ganitong oras? Ang asawa ko, si Lumeng, manganganak na. Kanina pa sana pero nahihirapan lumabas ang bata eh. Tulungan niyo kami, Ben. Maawa naman kayo. Narinig ko ang papalapit na yabag ni Fiona sa likuran ko. Kanina pa pala siya nakikinig. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang kahon na may lamang mga gamot. Tara na! Bilisan na natin! Sinundan na namin si Gido na muling tumakbo patungo sa kanilang kubo sa kabilang bahagi ng sityo. Pagdating namin doon, dinig na namin ang mahina pero paulit-ulit na daing ni Luming sa loob. Pag-akyat namin sa hagdan, nakita namin si tatay na pawis habang nakaabang sa paglabas ng bata. Halata sa kanyang itsura na nahihirapan siya at nag-aalala. Salamat naman at dumating na kayo, Fiona. Pwesto ka rito sa unahan, Ben. Kumuha ka ng malinis na tela o kumot. Pakilagyan na din ng maligam-gam na tubig ang palanggana. Madali ka. Lumapit si Fiona kay Luming. Hinawakan niya ang kamay nito na nanginginig sa sakit. Luming, nandito na ako. Huminga ka ng malalim. Kaya mo to, tutulungan kita. Umiyak si Luming at nagreklamo ng labis na sakit. Kanina pa daw ito pero ayaw lumabas ng bata. Pagod na din siya sa kakaire. Ganun talaga ang panganganak, Luming. Masakit kung sa masakit, pero sarili mo lang din ang makakatulong sa'yo. Kailangan mong umiri ng tama. Kapag umihilab ang tiyan mo, saka ka umiri ng malakas. Ben, akin ang tubig. Dinala ko ang palanggana ng mainit na tubig sa tabi nila. Nakita ko kung paano magtulungan si tatay at si Fiona. Si tatay ang nakaabang sa bata habang si Fiona naman ang nagpapalakas ng loob ni Luming at humahawak sa tiyan niya para itama ang pwesto ng sanggol. Gido, lumapit ka sa tabi ng asawa mo para may makuhanan siya ng lakas ng loob. Agad na nilapitan ni Gido ang kanyang asawa. Sige, kaya mo yan. Konti na lang, Lumeng. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hinawakan ni Luming nang napakaigpit ang braso ng kanyang asawa. Namumula na ang kanyang muka at naglalabasan na ang mga ugat sa kanyang leeg sa tindi ng puwersang ibinubuhos niya. Kasabay nito ay sumisigaw siya ng napakalakas. Pero ang nakapagtataka, hindi lang si Luming ang sumigaw. Kasabay ng bawat tiyaw niya, sumisigaw din si Gido ng malakas na parabang siya ang nasasaktan.
Aray! Aray ko! Napatingin ako kay Fiona. Nabigla din siya, kagaya ko. Pati si tatay ay napamura dahil sa gulat sa biglang pag-atungal ni Gido. Ano bang problema mo, Gido? Ang pigsa ko. Yung pigsa ko sa braso, Magbino. Napisil niya eh. Aray ko! Muling sumigaw si Luming. Sa tindi ng sakit na nararamdaman, wala na siyang pakialam sa paligid. Ang tanging nasa isip niya ay mailabas na ang bata. Dahil dun, mas lalo pa niyang binaon ang mga kuko sa braso ng kanyang asawang si Gido. Gustong-gusto nang bawiin ni Gido ang kanyang kamay dahil sa hapdi. Pero wala siyang magawa. Doon na kasi humugot ng lakas ang asawa sa bawat pag-iri nito. Kaya naman, sa tuwing hihiyaw si Luming, napapaire at napapasigaw na rin si Gido sa sobrang sakit ng kanyang pigsa. Sige, konti na lang, Luming. Palabas na ang ulo ng bata. Umiri ka pa. Aray. Sige. Iiri mo pa. Kaya mo yan, malapit na. Aray ko. Tumigil ka nga. Para kang kambing na hindi mapaanak. Ang sakit na ho kasi ng pigsa ko eh. Sumabog naman, Gido. Aray ko. Napakagatlabi ako para pigilan ang tawa. Sa totoo lang, muntik na akong humagalpak sa itsura ni Gido. Namumutla na siya at halos maglupasay sa sahig habang nakakapit pa rin si Luming sa braso niya. Pero pinipilit ko talagang hindi tumawa kasi nakita kong parehong seryoso ang aking asawa at ang aking tatay. Si Fiona ay tutok na tutok sa pagtulak sa tiyan at si tatay naman ay parang general na nagmamando sa gitna ng gera. Isa na lang, Luming. Isa na lang. Isang malakas at mahabang pag-iri pa. Sa huling hiyaw nilang dalawa, ibinuhos na ni Luming ang lahat ng natitira niyang lakas. Ilang sandali pa, narinig na ang malakas na iyak. Isang malusog na batang lalaki ang tuluyang lumabas. Salamat sa Diyos! Ayos na! Ligtas na silang dalawa! Inabot ni tatay ang sanggol kay Fiona para linisin ito. Pinanood ko ang asawa ko. Maingat, puno ng pagmamahal ang bawat galaw niya habang binabalot ang sanggol sa malinis na tela. Lumapit ako sa kanya at hinamplos ang kanyang likod. Ang galing mo talaga, mahal. Hindi ako, Ben. Si Luming at si tatay ang magaling. Ako, taga-suporta lang naman ako. Ibinigay na ni Fiona ang sanggol sa bisig ni Luming. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Parang nawala ang lahat ng hirap niya nang makita ko ang kanyang matamis na ngiti. Lumapit ako kay Gido at tinapik ang kanyang balikat. Napangisi lang siya kahit namumutla pa rin. Sige na, lapitan mo na ang mag-ina mo. Maraming salamat, Mambino. Ben, Fiona, hindi ko alam kung paano kayo babayaran. Utang ko sa inyo ang buhay na mag-ina ko. Naku, huwag mong isipin yung Gido. Ikaw naman, oo. Iisang pamilya tayo rito. Sino pa ba magtutulungan? Kundi tayo rin. Nakita ko si tatay na nagsisimula ng magligpit ng kanyang mga gamit. Kahit matanda na, hindi pa rin nawawala ang bagsik niya sa ganitong mga emergency. Pang all-around na albularyo talaga siya. Maski paghihilot, pagpapanak, o kahit yung mga sakit na hindi may paliwanag ng mga doktor sa bayan, ay kayang-kaya niyang gawan ng paraan. Dati, nung nakatira pa kami sa baryo, si tatay ay kilala bilang pinakamagaling na mananambal sa buong bayan. Sabi nga ng mga nagiging pasyente niya, yung kamay niya ay parang may sariling isip at mata. Isang hawak lang niya sa pulso o sa likod. Alam niya na kagad kung saan ang pilay o kung anong masama
ang nakapasok sa katawan. Gido, Po, magpakulo ka mamaya ng daon ng bayabas at siyang ipanghugas mo sa pigsa para hindi ma-infeksyon. oo Ma'am Bino. Gagawin ko po, salamat. Walang anuman. O siya, paano? Uuwi na kami. Ikaw na bahala sa mag-ina mo. Kung magkaroon ng problema, huwag kang mahihiya na puntahan kami. Sige po, maraming salamat po ulit. Nagpaalam na kami kay Gido. Paglabas namin ng kubo, sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin sa madaling araw. Opo, inabot kami ng madaling araw sa pagpapaanak. Habang naglalakad kami pauwi, napansin kong biglang tumigil si tatay. Umikot ang tingin niya sa paligid. Bakit, tay? May problema ba? Hindi agad sumagot si tatay. Bagya niyang itinaas ang kanyang baba at parang inaamoy ang hangin. Tapos ay biglang kumunot ang kanyang noo. Masama ang timpla ng hangin. Parang nagbababala na may paparating na unos. Ano ho ba yun, tay? Bagyo? Wala naman pong balita sa radyo na may papasok po na sama ng panahon. Hindi, Ben. Hindi bagyo. Pero hindi ko alam kung ano. Hindi pa ganong malinaw. Kung ano ang papasok na masama. Pero kakaiba talaga ang ihip ng hangin. Pati yung simoy, parang hindi amoy ng gubat. Huminga ng malalim si tatay. Pero maya-maya pa ay bigla siyang tila masusuka. Ang baho, isang nakakasulasok na amoy ng kamatayan na dala ng hangin. Hindi ito normal. Tay, baka naman po, patay na hayop lang dyan sa tabi-tabi yung naaamoy nyo. O kaya naman, baka may nasunog na naman sa ibaba. Hindi, Fiona. Iba ito. Nagkatinginan kami ni Fiona. Bigla kong nakaramdam ng pag-aalala. Alam ko kung kailan nagbibiro ang tatay ko at kung kailan siya seryoso. Bilang albularyo, malakas ang pakiramdam niya at nakakakita siya ng mga bagay o pangyayari na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. At ang nakitang ganito na nag-aalala ang tatay ko, sapat na yon para kabahan ako. Ano po kaya yon, tay? Sana malaman niyo po agad para naman makapaghanda po tayo kung sakali. Sana nga, anak. Sana nga. Malaman ko bago pa maging huli ang lahat. Ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Pero wala na sa amin nagsalita pa. At dahil sa narinig ko, hindi ko maiwasang mapalingon sa madilim na bahagi ng gubat. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa amin mula sa kakauyan. Okay ka lang ba, mahal? Ha? Oo. Okay lang ako. Binilisan na namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa kanya-kanya naming kubo. Ang bahay ni tatay ay nasa tabi lang din namin. O sige na, pumasok na kayo sa loob. Isarado niyong maigi ang mga bintana at pinto niyo. Oo. Tay, kayo rin po. Saka magpahinga na rin po kayo. Ako iidlip na kagad dahil may lakad pa kami mamaya ni Fiona. Babalik po kami sa division eh. Na naman, hanggang ngayon ba, hindi pa rin nila inaaprubahan ang mga papel? Hindi pa rin po eh. Ay nako. O siya, bukas na natin pag-usapan yan. Magpahinga na kayo mag-asawa. Hinatid na kami ng tingin ni tatay hanggang sa makapasok kami sa pinto. Pagpasok namin, tinignan ako ni Fiona. Mahal, kinakabahan ako dun sa sinabi ni tatay. Huwag mo masyadong isipin yung sinabi niya. Baka pagod lang din yun, kaya kung ano-ano ang nararamdaman niya. Halika na, itulog na natin to. Nang masiguro kong nakasara na ang pinto at mga bintana namin, tumuloy na kami sa kwarto. Naiga na kami mag-asawa sa banig. Dahil sa sobrang pagod at puyat sa pagpapaanak, hindi nagtagal ay naramdaman kong bumigat na ang talukap
ng aking mata. At hindi nga nagtagal, nakatulog na ako ng mahimbing. Maaga akong nagising kinabukasan. Bandang 5:00 pa lang ay bumangon ako. Dahan-dahan ang naging pagkilos ko para hindi magising si Fiona. Nagtimpla ko ng mainit na kape at dinala ito sa balkonay. Habang humihigop ako ng kape, nakita ko si Guido na papalapit sa aming kubo. Nagtaka ko dahil nakabihis siya, nakapolo at maayos ang suot na pantalon. O Guido, ang aga mo yata. Japorms na Japorms ah. Saan ang punta mo? Naisip ko kasi, siguradong pagod si Fiona eh. Ako na lang ang sasama sa'yo pababa ng bayan. Hayaan na lang muna natin siyang makapagpahinga. Tutal, para naman to sa mga bata, di ba? At sa pinaglalaban yung eskwelahan. Naisip ko na tumulong din kami. O sige, magandang ideya nga yan, Guido. Salamat ha. Sus, wala yun, Ben. Kulang pa nga to pambawi sa laki ng tulong niyo sa akin kagabi. Ano ka ba, Guido? Huwag mo nang isipin yun. Hindi pwedeng hindi, Ben. Kilala mo naman ako. Hanggat di ako nakakabawi, araw-araw kitang kukulitin ng thank you. O siya, sige na. Mag-ayos ka na. Dito lang ako sa labas maghihintay. Teka, ikaw naman nagkakape pa ako eh. Gusto mo ba magkape? Nako, pas muna ako sa kape. Kota na ako sa kaba at nervyos kagabi. Sa bagay. O sige, diyan ka lang. Bihis lang ako saglit. Pumasok na ako sandali sa aming bahay para magbihis at kunin ang mga dokumentong kailangan naming dalhin. Sinilip ko si Fiona. Maimbing pa rin ang tulog niya, kaya hindi ko na siya ginising. Nag-iwan na lang ako ng kapirasong papel sa mesa. Pero naisip kong mas mabuti kung ibibilin ko na lang din kay tatay. Paglabas ko, dumaan muna kami sa kubo ni Tatay Bino. Nadatnan namin siyang nakaupo at nakadungaw sa bintana. Hawak ang isang tasa ng kape at tila ba nakatingin sa malayo. Tay, magandang umaga po. Lumingon siya sa amin. Mukhang malalim ang iniisip niya, pero ngumiti naman siya nang makita kami. O Ben, Guido, ang aga nyo ah. Pupunta ba kayo sa bayan? Opo, Tay. Di ko na po ginising si Fiona. Alam ko po kasi na pagod yun eh. Kaya kayo na po sana magsabi sa kanya pag gising niya na kami na lang po muna ni Guido ang lumakad. Ah, ganun ba? O sige, ako na bahala kay Fiona. Mabuti nga yan at pinagpahingan nyo muna. O ingat kayo sa daan ha. Sige po, Tay. Babalik din po kagad kami bago po magtakip silim. Tumango lang si Tatay at humigop muli ng kape. Nagpaalam na kami ni Guido at nagsimula ng maglakad pababa ng bundok. Nang makababa na kami, nakita namin sa may daraanan namin, malapit sa paanan ng bundok, ang isang malawak na clearing na lupa. Napapaligiran na ito ng matataas na yero at may nakalagay na tarpaulin o signboard kung saan ay makikita ang isang malaki at malawak na plano ng building na posibleng ipatayo sa lugar na yon. Huminto si Guido sa paglalakad. Nakanganga siya habang nakatingin sa itaas ng mga harang kung saan nakasulat ang malaking pangalan ng isang kumpanya. Ano yan, Ben? Ano nakasulat dyan? Ano ba yung pinaggagawa nila? Bakit ang laki? Ang nakasulat, pare, Prime Meat Processing Plant. Ibig sabihin, pabrika ito ng karne. Dito siguro gagawin yung mga dilata, tosino o kung ano-ano pang pagkain na gawa sa karne bago dalhin sa malalaking pamilihan. Pabrika pala yan. Oo, tama ka. Pero nakapagtataka. Bakit dito naman nila naisipang magpatayo ng ganyan? Ang layo nito sa highway Malayo rin to sa bayan. Mahihirapan sila sa pagbabiyahe ng mga produkto nila. Baka dahil mura ang lupa dito. Pero teka lang. Yun po, pwede mo bang basahin din yung nakapaskil doon? Lumapit kami ng kaunti. Isang makulay na tarpaulin ang nakabandera doon sa may malapit sa guard na nakaupo. Nakasulat doon na hiring na sila ng mga empleyado at sa ilalim nito nakasulat yung mga qualifications na hinahanap nila
at yung mga posibleng benepisyo na makukuha nila kung matatanggap sila sa trabaho. Libreng pabahay para sa pamilya, libreng bigas at groceries buwan-buwan, at may scholarship para sa mga anak ng empleyado hanggang kolehiyo. Uy, totoo ba yan? Scholarship? Di yun yung parang kay Fiona, yung makakapag-aral ng libre hanggang sa makapagtapos ng maestra. Tama ka, Gido. Yun nga yun. At may pabahay pa, ha? Ben, napakalaking tulong yan kung sakali. Oo, maganda nga ang offer. Sobrang ganda. Sa tingin mo, Ben, tatanggapin kaya nila mga katulad namin? Alam mo na, hindi naman kami nakapagtapos ng pag-aaral. Saka iba ang itsura namin. Baka mamaya, ang trabahong yan ay pang baryo lang. Ano ka ba, Gido? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Masisipag kayo at sanay kayo sa trabaho. Wala sa itsura o sa pinag-aralan yan. Kung skilled worker naman ang hinahanap, halika, subukan natin magtanong. Wala namang mawawala eh. Lumapit kami sa gwardya. Maayos naman ang naging pakikitungo niya sa amin. Hindi siya masungit gaya ng ibang sikyo sa bayan. Nang magtanong kami kung hiring ba sila, tumango agad siya at ngumiti. Kumuha siya ng ilang pirasong papel, mga makikintab na pamphlet, at iniabot sa amin. Binasa ko ang mga nakasulat doon, habang si Gido naman ay nakasilip sa balikat ko. Tila sinusubukang intindihin ang mga litrato. Nakasulat doon ang araw kung kailan ang simula ng pagtanggap ng mga aplikante. Pero bukod sa petsa, punong-puno ang pamphlet ng mga nakakaakit na pangako na bihirang makita sa isang trabaho sa probinsya. Ano sabi, pre? Pwede daw? Oo, Gido. Pwedeng-pwede daw. Priority pa nga tayo eh. Ayos yun ah. Biruin mo, priority tayo. Mukhang mabait ang mga may-ari nito, Ben ah. Sipin mo, gusto nilang tulungan ng mga taga dito. Ewan ko lang, Gido ah. Diskumpiyado ako eh. Bakit? Ayaw mo ba nun? Masyado kasing maganda, Gido. Kumbaga eh, too good to be true, ika nga. Sa panahon ngayon, bihira na yung kumpanyang magbibigay agad ng pabahay at scholarship. Karaniwan, inaabot ka muna ng ilang taon bago ka maregular, bago mo makuha yung mga ganyang benepisyo. Eh ito, hindi pa man din nagsisimula yung operasyon. Ang dami ng pangako. Nakapagtataka lang, parang masyadong maganda. Ikaw naman, Ben, oo. Masyado kang mapag-isip eh. Baka naman sadyang mayaman lang talaga yung may-ari at gusto lang tumulong. Grasya na yan kung sakali. Hindi na ako kumibo. Itinago ko na lang ang pamphlet sa bulsa ng bag ko. Pagkatapos nun, ay tumuloy na kami sa aming pupuntahan. Pagdating namin doon, ay muli na naman kaming pinaghintay ng halos 3 oras sa labas ng opisina. Nang sa wakas ay nakapasok na kami. Ang nakausap namin ay yung sekretarya na mataray. Naka-out of the country daw ang pipirma. Tinanong na lang niya kami kung kumpleto na daw ba ang mga dokumento. Ibinigay ko ang mga dokumento, kasama na dito yung petisyon na pirmado ng mga magulang. Sabi niya ay tatawagan na lang daw kami o kaya ay bumalik kami pagkatapos ng 1 buwan dahil pag-aaralan pa daw ng board ang request. At habang naghihintay daw kami, pasimula na din namin ang konstruksyon ng eskwelahan para wala nang maging problema. Paglabas namin ng opisina, halos padabog na naglakad si Gido. Ganun katagal? Ganun katagal maghihintay, Ben? Bakit naman ganun? Relax. Ganun talaga, Gido eh. Mabagal talaga ang sistema. Sus, Apo. Ang babagal kapag ganito. Pero kapag eleksyon, ang bibilis kumilos. May pasundo-sundo pa silang nalalaman sa atin sa itaas kapag butuan, di ba? Pero ngayong tayo may kailangan, parang wala silang naririnig. Uminahon ka nga muna, Gido. Iba naman yung mga taong yun sa mga tao dito sa opisina. Ano ka ba? Wala silang kinalaman sa eleksyon. Ay, wala ba? Basta, naiinis ako, Ben. Sayang yung nilakad natin eh. Naiintindihan ko ang galit mo, Gido.
Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kung susuko tayo, sino nang lalaban para sa mga bata? Ang ginagawa natin, hindi naman para sa atin lang eh. Para to sa 2 anak mo at sa magiging anak ko. Sana kung pagpapalain. At para na rin sa lahat ng mga bata sa tribo. Pagtiyagaan na lang natin. Ganyan talaga kapag may pinaglalaban. Lagi na lang may hadlang. Alam mo, huwag na tayong umasa dyan eh. Doon na lang kami sa pabrika. Doon, sigurado na kapag natanggap kami, may sahod na, may babae pa, tapos may paskul pa. Mabuti pa yung mga pribadong tao. Mas nakakatulong pa sila sa atin kesa dyan sa mga nakaupo sa ahensya na puro balikan nyo na lang, balikan nyo na lang. Puro pangako. Hindi, Gido. Itutuloy ko pa rin to. Yung sa pabrika, medyo tagilid yun para sa akin. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang pakay nila. Kahit na. Kaysa naman dito, para tayong namamalimos ng pansin. Doon sa pabrika, tayo pa mismo ang hinahanap. Isipin mo nga yun. Di na natin kailangan magmakaawa sa mga opisyal na yan. Sila na mismo magbibigay ng mga kailangan natin. Ang galing, di ba? Mamaya na nga lang natin pag-usapan yan pag nakauwi na tayo. Naglakad na kami, palayo ng opisina. Pag-uwi namin sa bundok, hapon na. Naabutan namin si Fiona at si Tatay Bino na naghahanda na ng hapunan sa labas ng kubo. Agad na inilabas ni Gido ang pamphlet galing sa ginagawang pabrika. Inuwa naman kagad ito ni Tatay. Ano to? Totoo ba ito? Lumapit si Fiona at binasa ang nakalagay sa pamphlet. Seryoso ba to, Ben? Parang masyadong maganda ang alok nila para sa isang planta na nagsisimula pa lang. Oo, totoo yan. Kami mismo ni Ben ang nakipag-usap doon sa gwardiya. Alam nyo ba, ang laki ng ipapagawang pabrika. Tapos ang ganda-ganda. At ang pinakamaganda, priority daw tayong mga taga-bundok na mabinipisyuhan. Ang galing nun, di ba? Muling binuklat ni Tatay ang pamphlet. Nakita ko ang dahan-dahang pag-aliwalas ng mukha niya habang binabasa ang mga binipisyo. Alam nyo, kung totoo lahat na to, baka ito na ang sagot sa hirap natin. Ito na siguro yung sagot sa matagal na nating dasal. Tay, wag muna tayo magpadalos-dalos. Huwag kagad maniniwala. Sabi ko nga ho kay Gido kanina, masyadong kahina-hinala yan. Bakit sila magbibigay ng ganyang kalaking benepisyo sa mga simpleng trabador? At bakit malayo sa bayan sila magpapatayo? Ano bang naisip mo posibleng gagawin ng may-ari nito? Sa tingin mo ba ay mapanganib? Paano kung isa pala talaga itong magandang oportunidad para sa lahat? Hindi ba't sayang kung tatanggihan natin? Grasya na lumalapit, anak. Kaya nga eh, sayang to pag nalampasan natin. Pasensya na, Gido, Tatay Bino. Pero sang-ayon ako kay Ben. Baka kasi may masamang balak ang mga yan at sinisiyaw lang tayo sa magagandang pangako. Baka isang malaking patibong lang pala. O siya, huwag na tayo magtalo. Mabuti pa, Gido. Bukas na bukas ay magpatawag ka ng pagpupulong. Kukunin natin ang opinyon ng mga kasama natin. Gusto ko malaman nila ang tungkol dito sa pabrikang ito. Kung sang-ayon ang karamihan, kakausapin natin ang may-ari. Tama, hayaan natin ang mga tao na magsabi kung gusto nila o hindi. Pero pustahan tayo, kapag narinig nila yung tungkol dito, naku po, hindi na sila makakatulog sa tuwa. Tumingin ako kay Fiona. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Pero wala kaming magagawa kapag si Tatay na ang nagdesisyon para sa tribo. Mahirap na itong baliin. Nagpaalam na si Gido para umuwi sa kanila. Samantalang kami naman ay tahimik na kumain ng hapunan kahit medyo nawalan na ako ng gana dahil sa bigat ng usapan. Nang matapos kaming kumain, ay pumasok na kami ni Fiona sa loob ng kubo at nandalawa na lang kami. Doon ko sinabi sa kanya ang nangyari sa lakad namin ni Gido. Nalungkot siya sa kanyang narinig. Nakita ko ang kanyang labis na panghihinayang dahil sa lahat ng pagod na ibinuhos namin ay puro pangako lang ang nakuha namin.
At hindi lang yon, yung atensyon pa ng mga taga-tribo ay mapupunta na sa mga pangako ng mga material na bagay na manggagaling sa pabrika. Naupo kami sa gilid ng banig at nagdamayan na lang. Walang salitang lumalabas sa amin, sapat na ang higpit ng hawak ko sa kanyang kamay para iparamdam na hindi siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Pero bago kami matulog, magkahawak kamay kaming nagdasal na sana ay maging maayos na ang lahat. Madaling araw ay nagising ako. Hindi na ako muling dinalaw ng antok, kaya bumangon na lang ako at nagtimpla ng kape. Gaya ng nakagawian, tumuloy ako sa balkonay para lumanghap ng sariwang hangin. Habang humihigop ako ng kape, hindi ko na iwasang mapatingin doon sa nagliliwanag na tore sa kabilang bundok. Napansin ko na parang mas nagniningning ito kumpara sa mga nagdaang araw. Pinakatitigan ko itong mabuti hanggang sa luminaw ang paningin ko sa hugis ng ilaw. Nagulat ako. Isang malaking krus yun. Nagtaka ko kung bakit ngayon ko lang yun nakita ng ganun kalinaw. Nung mga nakaraang gabi kasi, parang ilaw lang na hindi makita yung forma. Tumayo ako para gisingin sana si Fiona at ipakita sa kanya ang nakita ko. Pero bigla kong narinig ang malakas na ungol na nanggagaling sa kubo ni Tatay Bino. Bigla kong kinabahan. Mabilis kong ibinaba ang baso ng kape at patakbong lumapit sa kubo niya. Mabuti na lang at hindi sanay na mag-lock ng pinto ang matanda, kaya nakapasok ako sa loob. Naabutan ko siyang nakahiga sa papag. Nakapikit pero panay ang ungol. Mukhang binabangungot siya ng matindi dahil maski tawagin ko ang pangalan niya ay hindi siya kagad magising. Nilapitan ko si tatay at niyugyug ko ang balikat niya. Doon lang siya napabalikwas. Gulat na gulat siya. Mabilis niyang pinulot ang itak na nasa tabi niya at muntik na akong tagain. Tay, teka tay, kumalma kayo. Ako to, si Ben. Ben! Ako, Ben. Mabutit ginising mo ko. Akala ko'y hindi na ako makakabalik. Akala ko'y katapusan ko na. Ano po ba nangyari, tay? Binangungot ba kayo? Oo. Napakasama na panaginip ko. Ay, hindi yung basta panaginip lang. Isang babalayon. Ang langit ay kulay dugo. Parang nasusunog ang buong paligid. Tapos ang amoy asupre na nakakasulasok. Ano pong ibig sabihin nun, tay? Anong klaseng babala ang ipinakita sa inyo? Makinig ka, anak. Yung pabrika, nakita sa panaginip ko. Nagawa na yun. Tapos may lumabas mula doon na isang higanteng nilalang. May malalapad siyang pakpak na para magsapanik. Naglalaway siya ng dugo at sa bawat patak nito sa lupa may lumalabas na mga maiitim na usok. Tapos yung mga usok na yun, para bang nagkakaroon ng buhay at nagiging katulad niya. Napalunok ako sa aking narinig. Hindi ko man lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng bangungot na yon. May pakiramdam ako na hindi ito magiging maganda. Hindi ako nakapagsalita. Ang nagawa ko lang ng oras na yon ay ang makinig. Yung mga anino, anak, kinakain nila ang mga tao. Nakita ko mga kasama natin sa tribo. Nakapila sila papasok sa isang malaking bunganga na parang pinto. Pero nang makapasok sila, narinig ko ang malalakas nilang mga sigaw. Naramdaman ko ang pagtindig ng balahibo ko ng mga oras na yon. Pagkatapos doon, ay lumitaw sa harap ko ang ating espiritong gabay. Binalaan niya ako, Ben. Sabi niya wag daw tayo magpapauto sa ginto dahil bawat piraso noon ay may katumbas na dugo. Sinasabi ko na nga ba, tay? Sinasabi ko na nga ba? Kaya hindi talaga ako mapalagay nang malaman ng tungkol sa pabrika na yon at sa mga alok nila. Tama rin si Fiona. Patibong lang ang lahat. Pero anong gagawin ko, anak?
Nagpatawag na ako ng pulong. Ang mga tao, umaasa na sila. Sige no. Sigurado akong nung umikot yung kagabi, ipinamalita na niya ang tungkol sa pabrika. Kilala mo naman ang kaibigan mong yun, di ba? Kung gaano ka, kahinahon at katimpi, kapaligtaran mo ang ugali ng isang yon. Masyadong padalos-dalos. Paano ko sasabihin sa kanila na ang inaasahan nilang ginawa ay kamatayan pala ang dala? Tay, kailangan nilang malaman ang totoo. Kahit sabihin pa po nilang panaginip lang po yan, kailangan malaman nila ang babala ng gabay natin. Hindi pwedeng hayaan natin silang mahulog sa patibong. Tama ka. Kailangan natin magtiwala sa babala. Ituloy natin ang pagpupulong. Sasabihin ko sa kanila ang tungkol dito. Sasamahan po kita, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Alam ko, makikinig po sila sa inyo. Sana nga, anak. Kailangan din natin makumbinsi ang lahat na maghanda. Hindi natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Pagsikat ng araw, ay nagtipon na ang mga tao sa harap ng kubo ni Tatay. Nakita ko ang excitement sa mga mata nila. Alam kong inaasahan na nilang marinig ang magandang balita. Pero nang simulan na ni Tatay ang pagsasabi tungkol sa kanyang masamang panaginip at sa babala ng espiritu, biglang natahimik ang lahat. Marami ang nagulat at nagtaka. May ilan pang ang nadismaya dahil ang inaasahan nilang magandang balita ay nauwi sa babala ng isang panaginip. Agad kong tinulungan si Tatay na magpaliwanag at sinang-ayunan ako ni Fiona. Kami ang nagpaliwanag para sa paraang mas maiintindihan nila. Sa huli, nakumbinsi din namin sila at nangako ang bawat isa ng pagkakaisa na walang sino man sa amin ang bababa para mag-apply ng trabaho sa pabrikang yun. Pagkatapos nun, ay bumalik na sa normal na pamumuhay ang tribo. Unti-unti na naming nakalimutan ang tungkol sa pabrika. Isang umaga, nagpasya kaming muli ni Gido na bumaba ng bayan para muling i-follow up ang request namin. Kahit papano, umaasa pa rin kami na baka may magandang balita na kaming matatanggap. Nang makababa kami, nabalitaan namin sa mga nakakasalubong namin na nagsimula na palang mag-operate ang pabrika kahit hindi pa ito 100% na tapos. Pagdaan namin sa harap ng malaking gate, laking gulat namin dahil sa dagsa ang mga tao. Mahaba ang pila ng mga taga-ibang baryo na nag-a-apply. Nilampasan lang namin sila. Wala kaming balak na huminto. Kaso, paglagpas namin sa pinakadulong bakod ng pabrika, biglang napatigil si Gido. Kumunot ang noo niya at napatakip ng ilong. Ben, amoy mo ba yun? Grabe ang baho ah. Oo nga no, sobrang tapang na lansa. Ano kaya yun? Dahil sa kuryosidad, sinundan namin ang amoy. Naglakad kami sa gilid ng masukal na bahagi ng bakod hanggang sa may nakita kaming isang aso na parang may kinakaluskos sa damuhan. Sinundan namin ang asong yon hanggang sa bumulaga sa amin ang isang hindi kaaya-ayang tanawin. Isang bangkay ng babae ang nakahandusay sa lupa. Punong-puno ang katawan nito ng mga malalalim na sugat na parabang kinalmot ng matatalas na kuko at pinagkakakagat ng kung anong mailap na hayop. Pero ang mas nakakakilabot ay wakwak ang tiyan nito at walang lamang loob. Halos masuka si Gido sa nakita niya. Diyos ko, ano mabangis na hayop ang gagawa nito? Bago pa kami makakilos, may narinig kaming kaluskos sa likod ng isang malaking puno. Lumitaw ang isang lalaking sugatan. Nagulat siya nang makita kami. Sino ka? Hindi makapagsalita ang lalaki. Nanginginig ito at halatang nasasaktan. Sandali, huwag ka matakot. Ako si Ben. Hindi ka namin sasaktan. Ako si Fredo. Gusto ko lang sana bigyan ng maayos na libing ang asawa ko. Kaya ako bumalik dito.
Ano ba nangyari? Bakit nagkaganito ang asawa mo? Mga demonyo. Mga demonyong nasa loob ng pabrikan niyan. Yung may-ari, si Senyor Lucas. Hindi yung tao. Isa siyang aswang. Aswang? Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Kitang-kita ko mismo. Nakita ko kung paano siya nagbago ng anyo. Isang higanting nilalang na may malalapad na pakpak. Naglalaway siya ng dugo habang nilalamo ng mga kasama namin. Layan tumakas kami ng asawa ko. Pero nahuli nila ang asawa ko at pinatay. Nagkatinginan kami ni Guido dahil sa sinabi ng lalaki. Tumugma ang sinabi ni Mang Fredo sa panaginip ni Tatay Bino. Doon ako kinabahan ng gusto. Tapos yung mga empleyado na pumapasok doon, ginagawa nilang kauri yung iba. Ang mga tumatanggi ay yung mga mahihina na alam nilang hindi nila mapapakinabangan. Yun ang ginagawa nilang produkto ng kanilang pabrika. Totoong meat processing ang ginagawa nila sa loob. Pero hindi karne ng hayop ang ginagamit nila, kundi karne ng tao. Nanlaki ang mga mata namin ni Guido sa aming narinig. Hindi ko na maintindihan kung ano ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Magkakahalong gulat, takot at galit na. Tulungan niyo ko. Gusto ko lang mailibing ang asawa ko. At pagkatapos, kahit ano na mangyari sa akin, ayos na ako. Tutulungan po namin kayo ng kaibigan ko. Pero hindi po namin kayo iwan. Kung wala kayo mapupuntahan, sumama kayo sa amin dun sa taas ng bundok. Ano nga mo? Sigurado ba kayo na isasama niyo ako? Oo, Mang Fredo. Huwag kang mag-alala. Ligtas po kayo dun. Mabilis naming tinulungan si Mang Fredo na maiayos ang bangkay ng kanyang asawa. Pero dahil sa nagmamadali kami, wala na siyang nagawa nang sabihin naming susunugin na lamang namin ang bangkay. Tinakpan namin ito ng mga tuyong dahon at sanga. Saka sinilaban ng apoy. Hindi na kami nagtuloy sa bayan. Ang mahalaga sa mga oras na yon ay ang buhay ni Mang Fredo at ang kaligtasan ng lahat na nasa itaas. Hindi na kami dumaan sa trail. Bagkus ay sinuong namin ang masukal na gubat para hindi kami makita ng mga taga-pabrika. Nang makarating kami sa aming lugar ay hapon na. Agad na naipon ang mga tao sa harap ng bahay nang makita nila ang kasama naming sugatan. Ano nangyari sa kanya? Bakit ganyan ang mga sugat niya? At sinabi namin kay tatay ang tungkol kay Mang Fredo. Agad niya itong ginamot. Nang matapos, ay sinabi namin sa kanya ang tungkol sa pabrika. Narinig itong lahat ng mga kasama namin sa bundok. Natakot ang karamihan sa balitang yon. Totoo ba sinabi ko? Yung 3 baryo sa ibaba, nasakop na nila. At sigurado ako na isusunod nila kayo rito. Nagkagulo ang mga tao. Agad na tumayo si tatay sa gitna para payapain ang lahat. Mga kasama, sandali. Makinig kayo mabuti. Huwag tayo magpadala sa takot. Kapag nilabon tayo ng takot, doon tayo matatalo. Magdasal tayo. Humingi tayo ng gabay sa mga espiritu at sa may kapal. May awa ang Panginoon sa atin. Hilingin natin na iligtas tayo sa sumpang hatid ng mga aswang na yan. Dahil sa pananalita ni tatay, medyo kumalma ang mga tao. Nabuhayan sila ng loob. Sabay-sabay kaming lumuhod sa lupa at taimtim na nagdasal. Nang matapos ay nagsibalik na sa kubo ang lahat para magpahinga at si Mang Fredo doon sa kubo ni tatay muna tumuloy. Kinagabihan, nagising ako sa malakas at mabibilis na katok sa pinto. Agad ko naman siyang pinagbuksan. Ben, iho. Tay, bakit po? Ano po nangyayari? Nakausap ko ang espiritong gabay sa panaginip ko. Kailangan na nating ilikas sa mga bata at ang mga matatanda at lahat ng walang kakayahan lumaban.
Ngayon na, Ben. Natahimik si tatay sandali. Parang pilit na inaalala ang laman ng kanyang panaginip. Wala na tayong oras, ang sabi ng gabay. Sasalakay sila rito para tayo naman ang kanilang puksain. Nasakop na kanila ang 3 baryo. At ang susunod na pakay nila ay tayo. Dahil tayo na lang ang natitirang hindi nila kontrolado. Isang malaking hukbo ng mga aswang ang darating. Lilitaw sila sa muling pagsikat ng bilog na buwan. Tay, sa isang araw na po yun. Ano gagawin natin? Saan natin ililikas sa mga kasama natin? Saka tay, sigurado ako. Hindi iiwan ng mga katutubo ang lupa na to. Imposible yun, tay. Alam ko, anak. Kaya nga yung mga walang mga kakayahang lumaban lang ang kailangang ilikas. Yung mga matitira, tayo ang haharap at kakalaban sa mga aswang na yon. Ano? Pero tay, paano po tayo makakalaban sa mga aswang? Wala po tayong mga armas. Paano natin sila mapipigilan kung ganun sila karami? Hindi natin kailangan ng baril, Ben. May itinuro sa akin ng gabay. Kailangan natin gumawa ng mga bitag at mga espesyal na sandata. May mga halaman at kahoy dito sa gubat na may kapangyarihang magpabagsak sa kanila. Pero kailangan natin magmadali. Hindi pwedeng nakatunganga lang tayo rito. Sige po tay, gigisingin ko na po si Fiona at pupuntahan ko na rin po si Guido. Sige anak, salamat. Mag-iingat ka. Mabilis kong pinuntahan at ginising si Guido. Sa tulong niya, mabilis naming naipon ang aming mga kasama sa harap ng bahay ni tatay. Nang masiguro naming naroroon na ang lahat, saka lang siya nagsalita. Mga kasama, makinig kayo mabuti. Hindi na biro ang kinakaharap natin ngayon. Muling nagbabala sa akin ang gabay sa aking panaginip. Ang mga aswang mula sa pabrika. Sa ibaba ay sasalakay dito sa atin kapag sumapit ang bilog na buwan. Kailangan natin kumilos na ngayon din para mailikas sa mga babae, bata, matatanda at mga may sakit. At ang mga matitira, tayo ang makikipaglaban. Pero Mambino, saan naman natin sila ililikas? Bago pa man makasagot si tatay, biglang may kakaibang tunog kaming narinig. Yun ang tunog na naririnig namin sa tuwing sumasapit ang 6:00 at 8:00 ng gabi. Nakita kong napalingon si tatay sa kabilang bundok. Tapos ay dahan-dahan niyang itinuro ito. Doon! Doon sa may kumikislap na liwanag. Sigurado po ba kayo, tay? Hindi nga natin alam kung ano meron dun eh. Bakit doon natin sila dadalhin? Huwag mong questionin ang mga bulong ng gabay, Ben. Pasensya na po, tay. Kung ganun mga kasama, maganda na tayong lahat. Nagmamadali na kami. Agad na naghanda ng kaunting gamit ang mga nanay at mabilis na inakay ang kanilang mga anak. Kahit madilim pa, nagsimula na kaming maglakbay patungo sa kabilang bundok. Bit-bit namin ang mga sulo na nagsilbing tanging ilaw namin sa gitna ng masukal na gubat. Daan-daan lang po sa paglalakad. Lalong-lalo na po sa may mga kargang bata. Guido, bantayan mo yung bandang likuran ha. Baka may mahiwalay. Sige, ako bahala pre. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ilang sandali pa, lumapit sa akin si Fiona. Ben, sa palagay mo ba, ay totoong ligtas tayo dun sa pupuntahan natin? Kailangan natin maniwala, mahal. Wala na tayong mapagpipilian. Ito lang ang tanging paraan para mailayo ang mga bata at matatanda sa panganib na dulot ng mga aswang. Pero Ben, tatanggapin kaya tayo doon? Estranghero lang tayo sa kanila. Kung may mga tao nga doon, baka ipagtabuyan lang nila tayo. Kasi ganito kami. Fiona, ano ka ba? Makinig ka na lang. Hindi lahat ng tao ay ganun ang tingin sa inyo. Huwag ka mag-alala, kasama niyo ako. Hindi ko hahayaan na may mambastos sa inyo. Akong bahala. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala kayo sa Kanya. Alam kong tutulungan tayo ng Panginoon. Halos 2 o 3 oras din kaming naglakad hanggang sa marating namin ang umpisa ng trail, paakyat
sa itaas ng bundok na yon. Laking gulat namin nang makitang may maayos palang kalsada na paakyat sa itaas at mula doon ay kitang-kita na namin ang gusali. Isa pala itong monasteryo at ang tuktok nito ay isang kampanaryo na may malaking krus na punong-puno ng ilaw. Nang nasa itaas na kami, agad na may nakakita sa amin. Sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Nalaman namin mula sa kanya na ang building na yon ay tirahan ng mga matatandang pari o mga retirado na. Tinanggap nila kami ng walang pag-aalinlangan. Nang makiusap kami sa kanila na doon muna patuluyin ang mga kasama namin dahil may kakaharaping misyon ang aming tribo. Nang magpaalam na kami, isang matandang pari ang lumapit sa akin. May iniabot siyang 2 kwintas na may medalyon. Kinuha ko ito at pinagmasdan. Ano po ito, Padre? Sinabi niya sa akin na yun ang medalyon ni San Benito. Isa itong mabisang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang at sumpa. Maraming salamat po, Padre. Malaking tulong po ito sa amin. Lalo na't hindi nga po biro ang kakaharapin namin doon. Ngumiti ang matandang pare. Hinawakan niya ako sa balikat at tinapik yon ng marahan. Binanggit niya na ipagdarasal niya ang tagumpay sa aming pakikipaglaban. Natigilan ako sa sinabi niya. Bigla kong kinabahan at napatitig sa kanya. Sigurado ko na wala kaming nabanggit tungkol sa pakikipaglaban o sa plano naming pagdepensa sa aming komunidad. Sandali lang po, Padre. Paano niyo pong nalaman? Wala naman po kaming nababanggit sa inyo. Sabi niya sa akin na ang mga naroon sa monasteryo ay hindi lang mga ordinaryong pari. Sila pala ay mga dalubhasa noon sa pagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Mga dati silang exorcist. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Guido sa tabi ko. Halatang namangha siya sa narinig. Ang akala naming tahimik na pahingahan ng mga matatanda ay isa palang lugar ng mga veteranong tagapagtanggol laban sa kadiliman. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mga mata at doon ko naramdaman ang isang kakaibang lakas na nakapagpaalis ng lahat ng pagdududa at takot sa puso ko. Sinabi niya na sa gitna ng labanan, kapag pakiramdam namin na wala na kaming lakas, alalahanin lang namin na may magagawa ang Diyos kung kami ay lalapit at mananalig sa Kanya. Halos mapaiyak ako sa narinig ko. Sa gitna ng matinding takot ko para sa pamilya ko at sa aming tribo, doon ko lang naramdaman na may tunay na pag-asa. Lumapit ako sa matandang pari, kinuha ang kanyang kamay at nagmano ng buong paggalang. Pagkatapos, hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Padre, salamat po. Ngayon lang po ako nakaramdam ng ganitong kapanatagan. Ako rin po. Magpapasalamat din po ako sa inyo ng marami. Salamat po sa pagtanggap sa amin at sa pagpapalakas po ng loob namin. Pero kailangan na rin po namin bumalik sa amin. Tsak na nag-aalala na po ang mga kasama namin doon. Tumango ang pare at binasbasan kaming muli bago kami tuluyang tumalikod. Nagpaabot pa siya ng huling mensahe na talagang nakapagpatindig ng balahibo ko. Sinabi niya na kaming dalawa ni Guido ang magiging magkasangga sa laban na ito. Kami raw ang gagamiting kasangkapan ng Panginoong Diyos para maipakita sa lahat na walang anumang dilim o halimaw ang kayang tumalo sa kapangyarihan niya. Sunod nito ay nagpaalam na kami ni Guido sa aming mga asawa. Nang matapos ay naglakad na kami palayo. Nang nasa kalagitnaan na kami, ay ibinigay ko na sa aking kaibigan ang isang kwintas. Aba, ayos to ah. Ben, parang biglang nawala ang pagod ko nang maisuot ko to. Tsaka gumaan ang pakiramdam ko. Mukhang hindi lang to para sa proteksyon. Kaya din ata nitong magbigay ng lakas sa atin. Ramdam ko rin yan, Guido.
Totoong makakatulong sa atin ang medalyon ni San Benito. Kaya lalaban tayo. May laban tayo, Gido. Humanda sa atin ang mga aswang na yan. Lagot talaga sila sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang paakyat na kami ulit sa bundok, doon ko nakita yung pagbabago sa aura ni Gido. Naging mas matigas ang kanyang anyo. Parang mas tumindi ang determinasyon niya na makipaglaban. Mas lalo siyang tumapang at lumakas. Samantala, pagdating namin sa aming komunidad, nakita naming abalang-abala ang lahat sa kanilang mga gawain. Nasa harap sila ng kubo namin. Si Tatay Bino at si Mang Predo ay abala sa pag-ahasa ng kanilang mga itak. At yung iba naman naming mga kasama ay nag-ahati ng mga kawayan para gawing sulo at mga sibat. Ang mga kawayan ay pinuputol ng halos isang dipa at ang dulo nito ay bahagya nilang binibiyak para magkaroon ng basket o lalagyan. Pagkatapos ay sinisiksikan nila ito ng tuyong bunot ng nyug saka inilulubog sa pamparingas. Lumapit kami ni Gido. Oh, nandito na pala kayo. Bakit parang ang bilis nyo? Kumusta sila? Ayos na po sila, Tay. Naihatid na po namin sila sa monasteryo. Ano ka mo? Monasteryo? Opo. Ang lugar po na yon na kumikislap na ilaw ay tirahan pala ng mga retiradong exorcist na mga pare. Grabe. Iba talagang kumilos ang Panginoong Diyos, anak. Totoo po, Tay. Saka ito tignan niyo, Tay. Binigyan niya po kami ng tig-isang medalyon. Patingin nga ako. Aba, ito ang medalyon ng San Benito. Kinatatakutan nga ito ng mga kampo ng kadiliman. Mabuti at may dagdag na proteksyon na tayo. Samantala, habang pinagmamasdan ni Tatay ang medalyon, muli akong napatingin sa paligid at may nakita ko na nagluluto sa may gilid ng kubo ni Tatay. Malaking kawa ang gamit nila. Ano pong niluluto nila doon? Nagluluto sila ng langis na gawa sa tuba-tuba. Yan ang magiging sikretong sandata natin laban sa mga aswang. Yan ang itinuro sa akin ng ating kamay. Ganun po ba? Tay, anong gagawin dyan? Ipapahid ba natin yan sa katawan natin para hindi po tayo malapitan? Nako, huwag mong gagawin yan, Ben. Masusunog ang balat mo. Ang langis na yan ay para sa ating mga armas at sulo. Kapag ang inyong mga sandata ay napahiran yan, kahit napis lang sa balat ng aswang ay tila ito asidong manunuot sa kanilang balat at hindi agad yun maghihilom. Talaga? Ayos pala yan, Tay. Siyempre, at hindi lang yun. Gagamitin din natin pamparigas sa mga suluyan. Ang apoy na galing sa langis na yan ay mas matagal mamatay ang liwanag. Ipapaikot natin ang mga sulo at magiging isa itong malaking pader ng apoy. Ganun pala yun. Akala ko po, panggamot lang po ang tuba-tuba. Sa tao, oo, gamot yan. Pinapahid natin sa pilay o sa sumasakit na tiyan. Pero sa mga nilalang ng dilim, lason yan. Ma'am Bino, ano po ang pwede naming maitulong ni Ben? Ben, Gido, kayo na ang mamuno sa paggawa ng mga patibong na hukay. Pumunta kayo sa bukana na sityo. Doon sa makipot na daan, maghukay kayo ng 7 o 8 malalalim na butas. Siguraduhin yung sapat ang lalim para hindi agad sila makaahon palabas. Sige po, Ma'am Bino. Kami na po ang bahala sa paghukay. Teka lang, hindi lang basta hukay ang gagawin doon. Kapag natapos nyo na hukayin, maglagay kayo ng matutulis na sibat sa ilalim. Ilubog nyo sa langis at tuba-tuba ang mga ito bago nyo itanim. Kapag nahulog ang mga aswang, hindi lang sila matutusok. Malalason sila hanggang sa mamatay. Agad kaming kumilos ni Gido, kasama ang ilan pang mga kalalakihan ng sityo. Tinungo namin ang madilim na bahagi ng bukana. Nang makarating kami sa bukana, nagsindi kami ng ilang piraso ng sulo para sadyang maging ilaw namin habang naguhukay.
Agad kaming kumilos at sinimulan ang paggawa ng mga bitag. Gido, doon tayo. Sigurado akong dadaan sila doon. Sige, tara. Naghukay kami ng mabilis. Ang bawat hukay ay may lalim na hanggang balikat. Matapos ang ilang oras, naglagay kami ng ilang piraso ng mga sibat na kawayan sa loob ng hukay. Tinakpan namin ang mga ito ng mga manipis na sanga at tuyong dahon at inalis namin ang anumang mga bakas ng bagong hukay na lupa sa paligid para magmukhang natural lang ito. Mag-uumaga na nang matapos kami sa aming gawain. Buong magdamag at maghapon kaming nagtrabaho. Walang nagrereklamo sa amin. Ang bawat isa ay parang mga sundalo na naghahanda para sa isang gera. Nagtayo rin kami ng mga barikada gamit ang mga troso at bato na kinuha namin sa paligid. Ipinuesto namin ito sa mas mataas na bahagi ng daan. Sa posisyong yun, kahit libu-libong aswang pa ang sumugod, mahihirapan silang makaakyat. Dahil bukod sa mga patibong, tatambangan pa namin sila at pauulanan ng mga sibat at palaso mula sa itaas. Magaling. Dito pa pwesto ang mga may hawak na sibat. At yung mga may pana, doon naman sa loob ng sityo. Kayo na ang bahala sa mga lumilipad na aswang. At kami, na may hawak na mga matatalim na sandata tulad ng itak, pwesto naman sa gilid nitong barikada para salubungin ang mga makakalusot sa bitag at mga tama na sibat. Ayos. Ang galing po ng plano, Mang Bino. Nakakabilib naman po kayo. Mukhang sanay na sanay po kayo sa ganitong digmaan ah. Ngumiti lang si tatay sa sinabing yun ni Gido. Tapos ay lumapit siya sa aming dalawa at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat naming dalawa. O sige na, tama na muna yan. Total naman na, ay maaga at madali nating natapos ang lahat na dapat nating gawin. Magpahinga na muna tayo. Kailangan din natin bumawi ng pahinga para tayo ay lumakas. Dahil bukas na ang simula ng pagsikat ng bilog na buwan. Tama po kay tay. Mas mabuti ng handa ang katawan kaysa naman sa nakahanda nga po ang lahat ng bitag natin pero aantokin naman tayo at manghihina sa oras ng laban. Bali wala lang ang lahat ng pagod natin kung aantok-antok tayo. Lumingon ako sa iba pa naming mga kasama na kasalukuyang nag-aayos ng mga huling sulok at naglilinis ng kanilang mga itak. Nilakasan ko ang aking boses para marinig nilang lahat. Mga kasama! Magpahinga na raw muna tayo, sabi ni Tatay Bino. Agad na sumunod ang mga katribo namin. Isa-isa na silang nagsibalikan sa kani-kanilang mga kubo para magpahinga at makabawi ng lakas. Doon na lang ako sa bahay niyo matutulog, Ben. Ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman, ano ka ba? Walang problema. Tara na, umuwi na muna tayo. Ay, salamat. Sa wakas makakatulog na rin. Pakiramdam ko bibigyan na itong mga tuhod ko sa pagod eh. Pagdating namin sa bahay, agad akong naglatag ng banig sa saig na kawayan. Kinuha ko ang dalawang unan at iniabot ang isa kay Gido. Pero agad niya tong tinanggihan. Naku Ben, wag na. Tabi mo na yan. Hindi ako sanay sa malambot na unan. Mas lalo lang sasakit ang leg ko. Sanay ako sa braso ko lang. O kaya sa matigas na kahoy. Napailing na lang ako habang inilalagay ang unan sa tabi. Maya-maya lang, hindi pa man nag-iinit ang higaan namin, narinig ko na ang malakas na hilik ng kaibigan ko. Walang Diyo. Ang bilis mo naman makatulog, Gido. Samantala, lumipas ang ilang oras pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakatingala lang ako sa bubong na kawayan habang ang aking kanang kamay ay nakahawak ng maigpit sa medalyon ni San Benito na nakasuot sa aking leeg. Kinakabahan ako, natatakot, sari-saring emosyon ang nararamdaman ko. Hindi ko mapigilang isipin kung bukas ba sa ganitong oras ay humihinga pa kami o kung magiging hapunan na lang ba kami ng mga kampon ni Senyor Lucas. Ilang sandali pa,
unti-unti ko nang naramdaman ang pagbigat ng aking mga talukap. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Ilang sandali ding naging masarap ang tulog ko dahil tahimik ang gabi. Ngunit ang katahimikan yon ay hindi nagtagal. Nagising ako sa isang kakaibang tunog. Hindi ito ang hilik ni Gido. Parang mga yabag ng paa na paikot-ikot sa kubo ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Madilim sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay may naamoy akong hindi ka nais-nais sa paligid. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinapa ko ang aking itak sa tabi ng banig. Bukas pa ang gabi nang alam kong simula ng labanan, pero mukhang may mga hindi na nakapaghintay na sumalakay. Nang makuha ko ang aking itak, dahan-dahan naman akong bumangon. Tiniyak ko na hindi lilikot ang saig na kawayan. Ang yabag sa labas ay huminto mismo sa tapat ng aming pinto. Agad kong binuksan ito at saka mabilis na sinugod kung sino man ang nasa labas. Ah! Teka, Ben! Teka, wag! Ako to! Manfredo, Diyos ko, kayo lang pala yan. Munti ko na po kayo mataga. Anak ka naman ng tinapa, Ben, oh. Ginulat mo naman ako. Bakit ka ba kasi bigla-bigla na lamang mananaga? Pasensya na po kayo, Manfredo. Nakarinig po kasi ako ng mga yabag na paikot-ikot eh. Tapos may naamoy pa akong kakaiba. Akala ko talaga may nakalusot ng aswang sa ating barikada at mga patibong. Pasensya ka na rin. Ako yung paikot-ikot. Hindi rin kasi ako makatulog kaya minabuti kong magronda rito sa mga kubo. Tungkol naman dun sa amoy, itong dala kong langis na tuba-tuba ang naaamoy mo. Nilagyan ko ang bawat poste ng mga kubo para hindi sila kagad makalapit. Ah, ganun po ba? Ay, grabe ang kaba ko dun ah. Akala ko talaga, labanan na eh. Mabuti na rin yan. Ibig sabihin ay alerto kan talaga. Pero sige na, bumalik ka na sa loob at magpahinga. Mahaba pa ang gabi. Di na rin po siguro ako makakabalik sa tulog nito. Asya nga pala, Manfredo. Kumusta po ang lagay ng bukana? May napansin na po ba kayong kakaiba sa gubat? Sa ngayon tahimik pa. Pero alam mo naman ang mga yan, parang hindi dumarating ng walang pasabi. Pero sige na, pumasok ka na. Aalis na din ako at ipagpapatuloy ko na ang aking ginagawa. Sige po. Mag-iingat po kayo sa pagroronda, Manfredo. Pumasok na ako sa loob, pero hindi ko na binitiwan ang itak ko. Napaupo ako sa tabi ng bintana. Binabantayan ang likod ni Manfredo habang unti-unting nawawala sa dilim. Hindi man ako makatulog kahit papano, ay gumaan naman ang loob ko dahil alam kong hindi lang ako ang gising sa oras na yon para magbantay. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng mga itak na nagbabanggaan at mga boses. Hindi ko namalayan na nakaidlip pala ako sa tabi ng bintana habang yakap ang aking sandata. Gising na rin si Gido at kasalukuyang nag-uunat ng kanyang mga braso. Ay, grabe yung tulog ko. Parang wala na bukas ah. Uy, teka. Ba't ka sa bintana natulog? Maabang kwento, Gido. Mabuti pa tara na sa labas. Mukhang abala na ang lahat eh. Paglabas namin, nakita namin si tatay na nagmamando sa mga tao. Siguraduhin maayos sa mga barikada. Siguraduhin na hindi gugulong ang mga bato. Yung mga bangalan langis, ilagay sa mga pwestong madaling abutin. Tay, magandang umaga po. Mabuti naman at gising na kayo ni Gido. Gido, mag-ensayo ka na. Sumali ka na doon sa mga nag-i-ensayo ng mga itak o sa paghahagis ng mga sibat. Sige po, Mambino. Ben, una na ako dun ha. Magpapapawis lang ako para gising na gising ang dugo ko mamaya. Nang makaalis si Gido, naiwan kaming dalawa ni tatay. Pinagmamasdan ko siya habang tinitignan ang talim ng kanyang sariling itak. Mukhang seryoso na talaga ang lahat. Ilang oras ang nagdaan, lumapit sa akin si Gido.
Ben, parang ang bilis ng oras ngayon, no? Maya-maya lang, magdidilim na. Kaya nga eh. Bakit kinakabahan ka ba? Ako, kinakabahan. Medyo. Huwag kang kabahan, Gido. Kasama natin ang Diyos. At nakita mo naman ang paghahanda natin, di ba? Handa tayo, Gido. Handa tayong makipaglaban. Tumango si Gido. Ngunit ilang sandali lang ay tumayo si tatay sa gitna ng lahat at sumigaw. Mga kasama, makinig kayo mabuti. Sa loob ng ilang sandali ay lulubog na ang araw. Alam nating lahat kung ano ang darating. Huwag kayong titingin sa dami nila. Isipin nyo kung para saan lahat ng ito. Para ito sa ating pamilya. Para sa ating lupa. At dahil sa ating pananalig. Walang aatras, mga kasama. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga kasama namin. Pero ang pinakamalakas na sumigaw ay si Gido. Walang aatras! Lalaban tayo hanggang kamatayan! Samantala, sumapit na ang gabi. Pumesto na kaming lahat sa kanya-kanya naming mga pwesto. Patay ang lahat ng sulo para magmukhang tulog na at walang malay ang buong tribo. Hawak ko ng maigpit ang itak ko habang sa tabi ko ay hindi rin halos mapakali si Gido habang nakamasid. Maya-maya pa ay narinig na namin ang malalakas na alulong mula sa ibaba ng bundok. Ben, mukhang paparating na sila. Oo, Gido. Humanda na tayo. Tumahimik ang lahat. Ilang sandali pa, isa-isa nang lumabas ang maliliit na pulang ilaw. Ito ang mga mata ng aswang na nagmamasid sa amin. Hanggang sa bumulong si tatay. Walang kikilos. Hayaan niyo muna silang makalapit sa mga hukay. Nakita namin ang mga aninong mabilis na gumagalaw. Ang iba ay nasa lupa at ang iba naman ay tumatalon-talon sa mga sanga ng puno. Nang makatapak ang unang grupo sa bukana ng sityo, narinig namin ang sunod-sunod na lagapak. Mga matitinis na tili at ungol na sumunod na narinig namin mula sa mga nahulog na aswang. Tumigil ang mga aswang sa unang butas. Parang ayaw na nilang tumuloy. Ngayon na! Paulanan sila ng sibat! Sa hudyat na yon, sabay-sabay na nagsitayuan ang mga katribo naming nakatago sa likod ng barikada. Nagsimulang magpaulan ng mga matutulis na sibat. Hindi na nakapagtago ang mga aswang dahil masyado silang marami at siksikan sa makipot na daan. Nakita ko kung paano tinamaan ang isang aswang sa balikat. Bumaon talaga ang talim ng kanyang kawayan. Ang isa naman direktang nasa pul sa dibdib ay napasandal sa isa niyang kasamaan bago tuluyang bumagsak. Dahil may lason ang mga dulo ng sibat namin, kitang-kita ang epekto nun sa kanila. Ang mga natatamaan ay hindi lang basta nasusugatan. Namimilipit sila at parang agad na nanghihina ang katawan hanggang sa tuluyang mamatay. May isang aswang na sinubukan tumalon para iwasan ang mga sibat. Pero sa ere lang ay nahabol na siya ng 3 sibat. Tumagos ang isa sa hita niya at ang 2 ay sa tiyan. Lagapak siya sa lupa at hindi na nakabangon. Gido! Doon sa kaliwa! May mga umaakyat sa puno! Akong bahala! Itinira ni Gido ang hawak niyang sibat. Sa pulsa liig ang aswang na paakyat sana sa malaking puno. Napabitaw ito at bumagsak mismo sa isa pang hukay na ginawa namin. Samantala, ang mga aswang na nasa unahan ay nagkakagulo na. Gusto nilang umatras pero itinulak sila ng mga kasamahan nilang nasa likuran. Kaya lalo silang naipit at wala nang magawa kundi tanggapin ang aming mga sandata. Kitang-kita na epektibo ang plano ni Tatay Bino.
Hindi sila makasugod ng maayos dahil sa kipot ng daan at sa mga patibong na ginawa namin. Huwag kayong hihinto mga kasama. Ipadama nyo sa kanila ang bagsik ng ating tribo. Pero ilang sandali pa, napansin ko na malapit nang maubos ang mga nakahandang sibat sa barikada. Masyadong marami ang mga kalaban. Parang hindi sila nauubos kahit tambak na ang bangkay sa ibaba. Tay, paubos na po mga sibat natin. Huwag ka mag-alala. Marami pa tayong panlaban. Kayong mga may pana, magsipaganda kayong lahat. Kayo naman ang lulusob. Agad na pumuesto ang mga may hawak ng pana. Pero sa gitna ng tensyon, may hindi kami napansin. Isang malaking aswang na lumilipad ang biglang sumulpot mula sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi ito dumaan sa harap kung saan kami nakatingin. Ako ang tinarget ng halimaw. Dinagit niya ako gamit ang kanyang mga kamay na may matutulis na kuko. Hinawakan niya ako sa aking balikat. Mabuti na lang at agad na nahawakan ni Guido ang aking mga paa. Hindi niya ako binitiwan. Isang pana ang tumama sa balikat ng aswang, kaya tuluyan niya na akong nabitiwan. Ang sakit! Ayos ka na ba, tol? Naku, nasugatan ka, tol. Ang hapdi, Guido. Ang sakit! Dahil sa tangkang pagdagit sa akin, lalong uminit ang labanan. Nagalit ang mga kasama namin at mas lalong pinagbuti ang pagpana. Sinindihan na rin nila ang mga dulo ng palaso. Kaya naman, nagmistulang may bumagsak na maliliit na bulalakaw sa gitna ng kadiliman. Ang mga aswang na tinatamaan ng mga palasong may apoy ay agad na nasusunog. Ben, tignan mo sila! Wala naman pala silang binatbat eh. Akala siguro nila ay madali tayo matatalo. Hoy! Huwag nyo kaming ismulin! Huwag ka muna manigurado, Guido. Tignan mo yung mga nasa likuran. Marami pa sila. At mukhang may mga paparating pa. May mga naririnig pa akong malalakas na alulong galing sa ibaba. Sa kabila ng pag-ulan ng mga apoy, napansin ko ang isang nakababahala na eksena. Ang mga aswang sa likuran ay walang awang tinatapak-tapakan ang mga bangkay ng kanilang mga kasamaan. Ginagawa nilang tungtungan ang mga natusok sa hukay para lang makatawid. Mabilis silang nakalapit sa aming barikada. Huwag niyo silang hahayaan na makatungtong sa ating lupa. Sindihan ng mga sulo! Sa hudyat na yon, mabilis naming sinindihan ang mga nakatusok at nakapalibot na mga sulo sa barikada at sa paligid ng sityo. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid. Dahil sa dami ng mga sulo, tila nabuo ang isang mahabang pader ng apoy sa harap ng aming depensa. Ang mga aswang ay biglang napatras. Takot sila sa init at sa tindi ng liwanag na nagmumula sa mga sulo na may halong pangontra. Maririnig ang malalakas at galit nilang ungol habang naghihintay ng pagkakataon na makalapit sa amin. Ben, tignan mo! Huminto sila! Hindi sila makalapit! Tama ang plano ni tatay. Ayaw nila ng apoy. Hanggat nakasindi ang mga yan, mahihirapan silang pumasok dito. Ngunit ilang sandali ang nakalipas, napansin naming unti-unting lumalamlam ang ningas ng apoy sa mga sulo. Ang dating malapader na apoy ay humihina na at tila naramdaman na yon ng mga aswang dahil muli silang nagsimulang magingay at lumapit. Mga kasama, humanda kayo! Kailangan na natin lumaban ng mano-mano! Agad na hinugot ni tatay ang kanyang mahabang itak. Kasunod nito ay halos sabay-sabay na rin naming hinugot ang aming mga matatalim na sandata. Huwag kayong matatakot sa kanila. Sa oras na mawala ang apoy, huwag niyo silang hahayaang makalagpas sa inyong pwesto. Nagkatinginan kami ng kaibigan kong si Guido. Tinanguan ko siya. Guido, heto na.
Magkakaalaman na. Humanda ka na. Tulad ng sinabi mo, patay kung patay. Oo, Ben. Handang-handa na ako. Pero Ben, ayos ka na ba? Hindi pa. Pero malayo naman to sa bituka. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sige, huwag kang lalayo sa akin ha. Nang mamatay ang mga sulo, bumalik ang dilim sa paligid. Tanging liwanag na lamang ng buwan na sumilip sa mga siwang ng matataas na puno lang ang nakapagbibigay ng konting liwanag sa paligid. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ilang segundo bago namin narinig ang sabay-sabay na kaluskos ng mga aswang na mabilis na tumatakbo papunta sa amin. Umatras na tayo! Sa sityo tayo lumaban para mas malaya tayo makagalaw! Mabilis kaming umatras papunta sa gitna ng sityo sa malawak na espasyo sa harap ng kubo namin nila tatay. Maayos kaming pumwesto, yung hindi basta-basta mapapaikutan ng mga aswang. Dikit-dikit kaming tumayo, nakataas ang mga itak at natitirang mga may hawak ng sibat. Hinintay namin ang pagdating ng mga kalaban. Pagdating nila, muli naming narinig ang malakas na sigaw ni tatay. Ngayon na! Sugod mga kasama! Sa sigaw na yon, nagsimula ang isang madugong labanan. Nagkagulo ang lahat. Ang mga aswang ay sumugod din ng walang takot gamit ang kanilang mahabang mga kuko at matatalim na mga pangil. Ben! Sa kanan mo! Lumingon ako at nakita ko ang isang aswang na akmang kakagatin sana ako sa leeg. Mabilis kong iniwas ang katawan ko at itinarak ang itak sa tagiliran nito. Bumagsak ito at namilipit. Salamat, Gido. Iniligtas mo na naman ako. Wala yon. Mag-iingat ka sa susunod. Sa di kalayuan, nakita ko ang ibang mga kasama namin na nahihirapan. May mga nasugatan na din. May ilan na ring binawian ng buhay. Masakit makita na unti-unti na kaming nalalagasan pero alam naming walang pwedeng sumuko. Mga kasama, walang titigil. Paunti na rin sila ng paunti. Lumaban lang tayo! Totoo ang sinabi ni Mang Fredo. Habang tumatagal ang bakbakan, napansin ko na numinipis na rin ang bilang ng mga kalaban namin. Marami na ang nasunog, marami na ang nakahandusay sa lupa. Doon kami nabuhayan ang loob. Pero biglang tumigil ang lahat. Ang mga natitirang aswang ay biglang umatras at yumuko. Mula sa likod nila ay lumabas ang isang malahiganting nilalang. Senyor Lucas, yan ang pinuno ng mga aswang. Diyos ko, Ben. Tignan mo yan. Ang laki niya. Kakayanin ba natin yan? Mukhang ito na ang katapusan nating lahat. Masyado siyang malakas tignan. Baka hindi na tayo abutan ng umaga. Napansin ko ang takot ni Gido. Tumingin siya sa akin, pawisan at namumutla siya. Hinawakan ko siya sa balikat ng maigpit para pakalmain. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Tapos ay itinuro ko ang kabilang bundok kung saan tanaw ang ilaw na krus ng sementeryo. Tumingin ka doon, Gido. Di ba't doon natin iniwan ang mga asawa natin? Ang mga anak mo? Ang mga matatanda, bata, at lahat ng mga inilikas natin. Hinihintay nila tayo doon na makabalik. Kaya huwag kang sumuko. Lumaban ka, Gido. Pero Ben, lumalaban tayo, Gido. Para sa kanila. Habang sinasabi ko yun, bigla kaming nakaramdam ng banayad sa aming mga dibdib. Sabay kaming napatingin ni Gido sa suot naming kwintas. Ang medalyon ni San Benito ay nagliliwanag. Kulay ginto ang ilaw na nagmumula rito. Teka, ano nangyayari, Ben? Bakit nagliliwanag ang ating mga medalyon? Hindi ko alam, Gido. Pero mukhang ipinapaalala ng Diyos sa atin na hindi lang tayo ang nakikipaglaban. Kasama natin siya.
Dahil sa liwanag ng medalyon, lalong nabuhayan ng loob ang mga katutubo. Nawala ang takot sa muka ni Gido at napalitan ito ng determinasyon. Sumugod ang higanting aswang. Ang bilis niya at sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya. Tumalon kami ni Gido nang hinampas niya ang malaking kamay sa pwesto namin kanina. Gido, sa likod ka! Ako sa harap! Lituin natin siya! Sige! Sabay kaming sumugod. Iwinasiwas ko ang itak ko at tinamaan ang senyor sa braso. Pero makunat ito. Parang nagalusan lang ng bahagya. Lumingon ang dambuhalang aswang sa akin at akmang hahampasin ako. Pero mabilis na tinaga ni Gido ang binti nito. Napaluhod ang iganting aswang pero mabilis din itong nakabawi. Gido! Umalis ka dyan! Bilisan mo! Masyadong mabilis ang pangyayari. Iwinasiwas ng aswang ang kanyang matutulis na kuko. Sinubukan itong iwasan ni Gido, pero naabutan pa rin siya hanggang sa tinamaan siya sa dibdib. Tumalsik si Gido at bumagsak sa lupa ng malakas. Hindi na siya gumalaw. Duguan na ang dibdib niya. Gido! Parang tumigil ang mundo ko nang makita ko ang kaibigan kong nakahandusay sa lupa at walang malay. Umakyat ang dugo ko sa aking ulo. Hindi! Hindi ito maaari! Hinawakan ko na maigpit ang aking matalas na itak. Ramdam ko ang patuloy na pag-init ng aking medalyon. Parang binibigyan nito ko ng kakaibang lakas. Tumakbo ako papunta sa higanting aswang. Wala na akong pakialam kung mamatay ako doon. Sumugod din siya pasalubong sa akin. Pero bago pa man niya ako mahawakan o masaktan, nagpadulas ako sa ilalim ng kanyang mga binti at hiniwa ang kanyang alak-alakan. Bumagsak ito at napaluhod. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Ginamit ko ang likod niya bilang tungtungan at tumalon ako ng mataas. At sa ere, pagbagsak ko, itinara ko ang aking itak sa kanyang batok. Lusot yun sa kanyang lalamunan. Mamatay ka na! Hayop ka! Bumaon na ang talim ng aking itak at tumagos hanggang sa kanyang lalamunan. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa lupa at tuluyang nangisay. Nang mamatay ang pinuno ng mga aswang, agad na nagpulasan ang mga natitira pang mga aswang. Habulin natin ang mga tumatakas! Huwag silang hayaang makalabas ng buhay! Hindi ko na inintindi ang mga tumakas. Agad akong lumapit sa kaibigan kong si Gido at agad kong niyakap ang kanyang ulo. Gido! Gido, pre, gumising ka, pre! Gido, walang ganyanan, ha? Gido! Aray ko, Ben. Ang sakit naman ng tenga ko sa sigaw mo, pambira ka. Ha? Gido? Buhay ka? Walang iya ka. Hindi pa ako patay. Bakit mo ba ako iniiyakan? Mukha na ba akong bangkay sa'yo? Sa sobrang tuwa ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Mas niyakap ko siya ng mas mahigpit. Aray ko! Mas papatayin mo yata ako sa yakap mo eh. Napakaigpit eh. Aray, sugat ko't sakit. Grabe ka naman sa akin. Binitiwan ko siya. Tinignan ko ang sugat niya. Hindi naman pala ganun kalalim ang sugat niya. Bago niya maibaon ang kuko niya, naunang tumama ang kamay niya sa medalyon. Kaya hindi ganong naibaon. Talaga? Ayos. Sabi ko naman sa'yo eh. Malakas tayo sa taas. Maya-maya ay lumapit na sina Tatay at Mang Predo kasama ang iba pa. Marami din ang sugatan, pero mga nakangiti sila. Tapos na mga kasama. Nagtagumpay tayo. Patay na ang pinuno ng mga aswang. Natalo natin sila. Hindi nagtagumpay ang kadiliman sa puwersa ng liwanag. Nagsigawan ang lahat ng mga kasama namin.
Sigaw yon ng tagumpay at sigaw ng pasasalamat. Tumingala ako sa langit. Unti-unti nang sumisikat ang haring araw. Pero hindi pa tapos ang trabaho nang lumiwanag na ng tuluyan. Tumambad sa amin ang pinsalang iniwan ng laban. Mga kasama, ipunin ang mga bangkay ng aswang na hindi nasunog. Sunugin na silang lahat. At yung mga bitag, tabunan na kagad para walang madisgrasya. Kahit pagod, ay sumunod kami at nagtulong-tulong ang lahat sa paglilinis. Maingat din naming tinabunan ang mga bitag para maging ligtas ulit ito na daanan. Ilang oras pa ang lumipas, inutusan ni tatay ang isang grupo na bumaba at umakyat sa kabilang bundok para sunduin ang mga inilikas naming pamilya. Naiwan kami ni Nagido at Mang Predo para magpahinga at gamutin ang mga sugat namin. Hapon na nang dumating sila, tanaw na namin ang mga taga-sityo. Iyakan at maiinit na yakap ang sumalubong sa isa't isa. Ngunit napansin ko na kasama pala nila ang ilang mga retiradong pari. Nakilala ko kagad ang isa sa kanila, yung nagbigay sa akin ng medalyon. Agad silang kumilos para tulungan ang mga nasugatang kasamahan namin at ipinagdasal ang mga namatay bago ilibing. Naging payapa na ang sityo matapos ang lahat. Wala na ang takot sa mga mata ng tao. Tapos na ang laban. Wala nang mga aswang. Lumipas ang maraming taon mula ng gabing yon. Hindi na bumalik ang mga aswang at unti-unti nang nagbago ang buhay namin sa sityo. Mapayapa nang muli ang aming tribo. Dahil sa mga retiradong pari, unti-unting natupad ang pangarap namin. Tinulungan nila kaming lumapit sa mga kinauukulan sa gobyerno at naging aktibo din sila sa pangangalap ng pondo para sa amin. Maraming tulong o donasyon ang dumating mula sa mga kababayan nating OFW at iba pang mga organisasyon dahil sa kanilang panawagan. Dahil dito ay mabilis na naitayo ang isang simple pero matibay na paaralan para sa mga batang Aita sa aming sityo. At yung mga dating sulo at gasera na gamit namin ay napalitan na ng mga solar panel na mula din sa mga donasyon na ibinigay sa amin. Naging sunod-sunod na ang biyaya mula noon. Samantala, tuwing sasapit naman ang anibersaryo ng malaking laban, nagtitipon-tipon ang buong sityo sa harap ng paaralan. Nag-aalay kami ng dasal at pagkain para sa mga bayani ng aming tribo. Ngayon ang sityo namin ay hindi na lang isang tagun lugar. Ito ay isang komunidad na ngayon na puno ng buhay, pag-asa at mga pangarap na unti-unti nang natutupad. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay marami po kayong natutunan na magagandang aral. Sa mahabang kasaysayan ng ating bayan, ang mga Aita at iba pang mga indigenous people ang tunay na unang nagbantay at nagmahal sa ating kalikasan. Sa kanilang mga kamay, ang bundok ay hindi lamang lupa. Ito ay tahanan, buhay at banal na pamana ng kanilang mga ninuno. Sa loob ng maraming salinlay, pinatunayan nilang ang tunay na kaunlaran ay hindi pagsira kundi pag-aalaga, hindi pag-angkin kundi pakikiisa sa kalikasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga ganid na nakakalimot sa tunay na halaga ng kagubatan. Sa bawat punong pinuputol at bawat lupang inaagaw, hindi lamang ang kabuhayan ng mga katutubo ang nanganganib, kundi pati ang kinabukasan ng lahat. Kapag nawala ang kagubatan, sino ang unang tatamaan ng ba?
landslide at malalakas na bagyo. Tayong lahat, lalo na ang nasa paanan ng bundok na umaasa sa proteksyon ng kalikasan. Tulad na lamang halimbawa ng Sierra Madre. Ang pagliligtas sa indigenous people ay hindi lamang usapin ng karapatan ng iilan. Ito ay laban para sa kaligtasan ng nakararami. Dapat nating igalang ang kanilang karapatan sa lupang minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Pakinggan ang kanilang karunungan sa pangangalaga ng kalikasan at maging katuwang nila sa pagtatanggol sa ating likas na yaman. Panahon na upang wakasan ang pang-aapi at palitan ito ng pagkilala, paggalang at tunay na pagkakaisa. Sapagkat kapag ipinaglaban natin ang mga katutubo, ipinaglalaban din natin ang kalikasan. At kapag iniligtas natin ang kalikasan, inililigtas din natin ang ating mga sarili at ang susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain po sana kayong lahat ng Diyos na may kapal.